Magandang umaga po sa inyong lahat. At muli, pagbati mula sa Panginoon ng isang mapagpalang umaga sa linggong ito, Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, ang ating pong pag-aaralan ay may pinamagatan na The Challenge of Following Jesus. Makikita po ang ating pag-aaralan sa Mateo talata 8, versikulo 18 hanggang 22. Sinasabi po rito sa ating pong teksto, basahin ko po. Kung kayo po may mga Biblia, makikasabayan nyo lang po ako. Nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, "Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo pumunta." Ngunit sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao." Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, maari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Maglingkod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay." Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ama, kami po ay patuloy na dudulog sa inyong paanan sa mga oras ito. Patuloy na magpupuri, patuloy na magbibigay kaluwalhatian sa pangalan mo, pasasalamat, parangal o Diyos. Ama, salamat din po Panginoon dahil patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo kaming hinuhubog ng naayon sa inyong layunin o Diyos. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, o Diyos. Bigyan mo po kami ng kalinawan, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming mga mata at tenga. Upang sa umaga ito, o sa mga oras to, ang mga salitang ibibigay mo sa amin, o Diyos, ay aming po maisipan. Nawa ang mga salitang ito ay magrema sa aming mga puso. Mangusap ka sa amin, o Diyos, na may kapangyarihan. Tangi ikaw lamang ang aming marinig, Panginoon, sa mga oras ito. Ano man mga balakid o Diyos na gagawin ng kaaway sa mga oras ito sa aming pakikinig, Lord God, ay amin po ito tinatakwil at ibinabagsak sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Lord, dalangin ko rin, o Diyos, na ilagay mo rin po ako sa inyong likuran. Kayo ang manguna, Panginoon. Nawa ang mga salita mo, Lord God, asya po lamang mamutawi sa aming mga mabig sa mga oras to. Lord, salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. The challenge of following Jesus. O hamon sa pagsunod kay Jesus. Doon sa panahon, doon sa earthly ministry ng ating Panginoon Jesus, palagi siyang sinusundan, no, ng mga large multitude. At ang mga multitude na ito, no, drawn by his teaching. Sabi nga doon sa Matthew 7:28, no? Chapter 7 verse 28, ang sabi ron, namangha kay Jesus ang mga tao ng kanilang marinig ang kanyang pagtuturo. So, yung mga tao po namangha, kaya ang mga taong ito ay napasunod sa ating Panginoon Jesus. At sabi rin po dun sa chapter 8 verse 1, pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Then, sa chapter 8 verse 16 to 18, sabi po, no, nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo
Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Po. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, inuutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. So dahil sa mga miracles, na-attract din po yung mga tao. Nabighani dun sa mga ginawa. Imagine, nagpagaling siya na may mga karamdaman. No? Then, yung iba doon sa mga sumunod sa Panginoon Jesus ay gusto maging disciples niya. Some of those who followed him wanted to become his disciples, no? Willing to be taught by Jesus, no? Sabi doon sa Mateo 5:1 hanggang 2, na makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo sa kanila. So yung mga multitude, no po, o yung mga gusto maging disipulo niya, nung makita siya, nagsilapit na ron. Po. So willing to be taught. Gusto nilang matuto, gusto nilang turuan sila ng ating Panginoon Jesus. Then, wanting to follow Jesus as their Lord and Master. Yan po. Yun po yung gusto nilang maging Lord and Master ang ating Panginoon Jesus. At sabi doon sa 19, sabi niya rito, lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo pupunta. So, gustong maging disipulo niya. Gustong maging Lord and Master ang ating Panginoon Jesus. Then, later on, Jesus commanded his apostle to make disciples of all nations. Yun po yung alam naman po natin sa Great Commission. Napakalinaw. Doon sa sinabi niya, ang sabi niya po, humayo kayo, gawin niyong alagad ang lahat ng tao, bautismuhan sila sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, turuan sila na sumunod sa aking mga pinag-uutos. So napakalinaw mga kapatid, na gusto ng ating Panginoon Jesus na ang lahat ng tao ay maging kanyang disciples. Gusto ng ating Panginoon na ang lahat ng tao ay maging tagasunod niya. Apo. Pero, hindi niya minislead ang mga taong ito. Itinuro niya, sinabi niya sa kanya, sinabi ng Panginoon Jesus, hindi napakadali ang maging disciple ko. So it will not be easy to be his disciples. Napakahirap. May mga hamon, no? So following Jesus will be a challenge. So sa pagsunod natin sa ating Panginoon Jesus, may hamon. Kung tayo magiging disipulo, may hamon. Apo? Kaya sa teksto natin, doon sa Matthew chapter 8, 18-22, makikita natin doon, no, that Jesus responding to two individuals. Sumagot siya, tumugon siya doon sa dalawang individual. Patungkol doon sa discipleship. Yung una, yung scribe, yung hasty scribe na gustong maging disipulo. Then yung pangalawa, yung reluctant disciples who needed to be reminded of what it meant to be a disciple. No? Itong reluctant disciple na to, ito yung kailangan laging nire-remind. Ano ba yung ibig sabihin ng magiging disciples? Po.
So, itong passage na to ay magpapaalala sa atin nung challenge of following Jesus. I-remind sa atin yung hamon sa pagsunod sa ating Panginoon Jesus. So, taken seriously by all who will be His disciple. So, kailangan, kung ikaw yung magiging disipulo, take it seriously. The challenge of following Jesus. In the case of the hasty scribe, matututo tayo dito sa hasty scribe na to, no? Sabi, the one must be willing to count the loss, at the cost. Sorry po. One must be willing to count the cost. Yung hasty scribe, may offer siya, sabi niya, no, he expressed a willingness to follow Jesus anywhere. Kaya sabi niya, no, lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo pupunta. Kung saan man gusto pumunta ng Panginoon, sasama daw siya. It is a commendable offer. Kapuri-puri, napakaganda. At kaaya-aya. But does he know what it means? Alam niya ba yung ibig niya sabihin doon? Kaya, ano sabi ng master? The master's reply, no, in-inform niya yung hasty scribe that he was homeless. Wala siyang tirahan, wala siyang tahanan, wala siyang bahay. Kaya sabi niya, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao. Ang ating Panginoon is an itinerant preacher. Mapaglakbay siya, no? Gala, ibig sabihin, no? Kung saan-saan siya pumupunta. So, it means that Jesus had no place to call home. Kumbaga sa NPA, mga kapatid, New Permanent Address. So, may maraming gabi na namamahinga siya o natutulog siya sa mga walang bubong. Baka natutulog lang siya sa mga tabi-tabi, sa mga batuhan, no? So, that time to follow Jesus will mean to leave all. So, yung panahon na yon, kapag gusto mo maging disciples ka o gusto mong maging follower ka ni Jesus Christ, you have to leave all. Kailangan iwanan mo lahat. Tulad po ng ating pong mga apostol, no, na sila Peter, Andrew, James, no, at John, nung tawagin sila ng ating Panginoon, no, sabi nga po doon sa nasusulat sa chapter 4 ng Mateo verse 18 to 22, ang sabi, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag din Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng mga tao. Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nakabangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Kaya sabi po, no, to follow Jesus at that time would mean to leave all. Imagine yung apat po, iniwan yung trabaho. Yung dalawa naman, iniwan niya yung trabaho at yung ama nila. Pinabayaan po. Tulad din po, no, sa rich young man
sa chapter 19 verse 21 to 22, ang sabi dito sa sulat, no? Sa verse 21, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Po. Pagkarating nila, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ano yung lesson niya natin dito? Opo. Sinabi niya doon sa mayaman na ibenta mo lahat ng ari-arian mo, then sumunod ka sa akin. So kahit na ano, dapat iwanan mo kung gusto mong maging follower ng Panginoon Jesus. That time, you have to leave your treasure. You have to leave your family. No? Kaya nga no, one need to count the cost before becoming a disciple. So kailangan bilangin o malaman natin yung cost, yung halaga bago tayo maging disciple. Kasi nung panahon na yon, oh, sila Paul, sila Peter, Andrew, James, and John, oh, yung cost pag-iwan nila sa kanilang trabaho at sa kanilang magulang. Doon sa rich young ruler, ano ba yung naging cost? Ano ba yung naging halaga? Yung yaman niya. Pero hindi niya pinagpalit yung yaman niya kay Jesus. So, hindi siya ready para maging disciples. No? Dahil sabi nga, you have to leave all. One need to count the cost before becoming a disciple. As Jesus told the multitudes who follow Him, no? Doon sa Lucas, sabi niya sa Lucas, ano ba yung nakasulat sa Lucas? Chapter 14, verse 25 to 33. Ang pagiging alagad, sabi niya rito, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Apo, kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi na siya upo muna upang magplano at kwentahin upang kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para ipatapos ang kanyang pagpapatayo. Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat at makakakita niyon. Sasabihin nila ang taong ito'y nagsimulang magtayo ngunit hindi naman natapos. No? So, ano ba sabi dun sa Lucas chapter 14, verse 25? Kung sino'y magmahal na kanyang asawa at anak, ama, ina, ay hindi karapat-dapat na maging disipulo ng ating Panginoon Jesus. Pero, sa panahon ngayon, no, one does not have to become homeless to follow Jesus today. Sa panahon ngayon, hindi naman kailangan maging homeless ka. But we must still love Him more than the family and life. Sabi nga, no, ang Panginoon. Ang Diyos muna ang una natin mahalin bago yung pamilya natin at bago yung buhay natin. Forsake all by making Him the Lord and ruler of your lives. Forsake mo, kalimutan mo lahat. Para ang Panginoon Jesus ang siyang gawin mong Panginoon at ruler ng ating buhay. Sa pagpupursige natin, no, na makahikayat ng kaluluwa, nakakalimutan na natin
sabihin dun sa mga taong ito yung cause of becoming a disciple of Jesus. Basta ang alam lang natin, makapagturo ng gospel, makapag-evangelize, okay na. Pero hindi natin na ipapaliwanag sa kanila, hindi natin nasasabi sa kanila kung ano ba yung cause of becoming a disciple of Jesus. Kaya minsan may mga nangyayari, no? Nagpabaptize, afterwards, wala na. Di po ba? O kaya meron naman nagtutuloy pero hindi talaga nakakommit kasi hindi nila yung naunawaan kung ano ba yung cause of becoming a disciple of Jesus. Excuse. Doon sa Matthew 28:20, ang sabi po rito, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. So the cause of observing all that Jesus commands, yung mga katuruan, no? Kaya sabi niya, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko. So we have to observe all that Jesus command. A cause that might require a radical change in one's life. May mga biglaan, no? Mga radical changes sa buhay natin. Ano ba yung mga yon kapag ka naging disciples ka? Yung quitting jobs that interfere with holy living. May trabaho ka, tas alam mo na makaka-interfere yun para mamuhay ka ng isang banal na pamumuhay. Magkikwit ka ron. So may radical change, no? Then leaving friends who seek to lead one astray. Yung mga kaibigan mo, ipoforsake mo rin yun. Iiwanan mo sila. Changing lifestyle. Apo, yung dating buhay mo, yung bagong social life, no? Kung dating nagdi-disco-disco ka, pa-party-party, mababago na yun. Radical changes. Or getting out of unlawful marriage. No? Na dati na kung ikaw live-in lang, no, maging disipulo ka, iniwanan mo na yun. Nilayuan mo na, no, yung unlawful marriage. Kaya hindi naman kailangan na iwanan mo yung mga magulang mo para maging disciples ka this time. So the one's repentance is fundamental to the gospel message, no? Yung repentance, yung mga pagsisisi. Sabi nga doon sa Lucas, no, sa Lucas 24, ano po? Verse 46 to 47, sabi po rito, sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. So, fundamental yung repentance dun sa gospel message. Kaya sabi rito, ano ba sabi, no? Kaya yung pagsisisi, no po, at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral sa buong bansa. So, kailangan po ituro, no?
yung repentance. Dahil fundamental po yun. Opo. Then, when a person wants to follow Jesus, that is wonderful. No? Napakaganda po. Kapag ang isang bata o isang nilalang ay gustong maging follower ng ating Panginoon Jesus, napakaganda. Ano po? Pero, kailangan i-remind natin ang taong ito that there is a cost involved one they need to consider before they commit. Na dapat niya i-consider bago siya mag-commit. Po? Hindi yung, oh sige, gusto ko maging follower ni Jesus Christ. Tapos na. So, kailangan i-remind natin na there is a cost involved. May halaga. Po? Kapag magkukumit siya. But for those who are already disciples, no, kayo po yung mga kapatid, we must not forget the challenge of following Jesus. Yung hamon naman sa atin. Kung ikaw ay disipulo na o followers of God, no, huwag nating kalimutan yung hamon sa pagsunod sa Panginoon Hesus. Kahit na disciples na po tayo, may mga challenges pa. So in the case of reluctant disciples, we are reminded that we must be willing to pay the price. Doon po sa reluctant disciples, nire-remind niya po sa atin, we must be willing to pay the price. Itong reluctant disciples na to, ang request niya, no, he desires to forgo following Jesus in order to bury his father's first, no. Sabi niya, isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, maari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama? No? Sounds like a devoted son. Talagang mahal niya yung father niya. So what harm is there in his request? Ano ba yung hindi maganda dun sa request niya? Ano ba yung mali? Apo? Kaya sabi ng masters, no? Ito yung response ng ating Panginoon Jesus. So Jesus tells him to follow him and let the dead bury their own dead. Maglingkod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Sabi ng Panginoon Jesus, dun sa taong yun, dun sa reluctant disciple. Let the spiritually dead bury the physical dead. Sino ba yung mga spiritually dead? Yan po yung mga nasa labas ng simbahan. No? Then others could handle such familial tasks. His responsibility was to answer to a higher calling. May mga disciple, no, mga reluctant disciples na po. O may mga disciples, hinahandle mo nila yung mga pamilyang tasks. Pero may responsibilidad sila. Yung sagutin, yung higher calling, ay binigay sa kanila ng Diyos. Kaya, Jesus often made it clear to follow Him meant putting Him before family. Kaya napakalinaw, di ba? Sabi niya, unahin niyo muna ako. Ano ba sabi doon sa Lucas, doon sa binasa natin? Ang magmahal ng ama at ina, anak, asawa, kapatid, ay hindi ka dapat na maging disipulo o tagasunod ko. Opo. Kaya sabi niya, no, napakalinaw, to follow Him meant putting Him before family. Kaya sabi sa Lucas 14:26, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak,
mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ano po? Tulad nung itinuro ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga disipulo. Sabi dito sa chapter 10 ng Mateo, verse 34-37, huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay ang kanya ring mismong mga kasambahay. Po. Ang umibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, napakalinaw mga kapatid. Ano po, yung sinasabi rito. Hindi siya nagpunta rito para magbigay ng kapayapaan, kundi pag-away-awahin pa nga, no? Paglaban-labanin pa yung mag-ama, mag-ina, magbiyenan, no? So, ganun, ano po, talaga may challenge, may hamon ang pagsunod, ang pagiging disciples ng ating Panginoon Jesus. Sabi na naman po dito sa chapter 12, verse 46-50, habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, ibig nila kayong makausap. Ngunit sinabi niya, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. So ito po yung pattern on the occasion when his family was seeking him. So, dito pinakita niya yung pattern na to. Inuna niya muna yung ministry niya, inuna niya muna yung trabaho niya bago doon sa mga kapatid na yun o sa magulang. No po? So yun yung pattern. You have to forsake everything. So we need to pay the price of being disciples. So kailangan bayaran natin yung halaga. As disciple, we are taught there may be a price to pay to remain faithful. So bilang disipulo, no, itinuro po sa atin, pinaalam sa atin na merong presyo na ibabayad para maging faithful tayo. Ito po yung itinuro ni Paul sa kanyang mga bagong disipulo. Ayon sa Gawa 14, 21 hanggang 22, ang magandang balita ay ipinangaral nila Pablo at Bernabe sa Serbe at marami sila nahikayat na maging alagad. Pagkatapos nagbalik sila sa Listra, Iconio at Antioquia at Pisidia. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapaghatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. Ito rin yung isinulat ni Paul para kay Timothy. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 10-12, kailangan subukin muna sila at kung mapatunayan sila'y karapat-dapat saka sila gawing mga tagapaglingkod. Gayun din naman, ang mga babaeng tagapaglingkod ay dapat maging kagalang-galang, hindi chismosa, mapagtimpi at matapat sa lahat ng mga bagay. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambahayan. Pero,
mostly, ang disciple ngayon want to first bury the dead, no? Tulad ng putting family responsibilities before the Lord. Ano ba yung mga family responsibilities? No, andyan po yung hindi sila atin ang gawain para ma-entertain yung visiting family o mga kaibigan. Kapag may darating na pamilya, imimiss, no, in service. Kaya sabi, did not Jesus tell Martha some things take precedent over the desire to be a gracious host? Natanda naman po natin yung istorya ni Martha at ni Maria, no? Then accepting jobs when they know it will hinder their service to the Lord. No, ito pa po, no? Yung mga bagay na sinasabing buried first, no? Bury the dead. Tumatanggap ng trabaho kahit alam naman nila na maghihinder ito sa gawain sa Panginoon o pagsiserve mo sa Panginoon. Yung occupation that are do something demanding, no? One has little time of energy left. Saan mayroong mga trabaho na gusto mo tinatanggap mo kahit yung oras na ng pahinga. Kaya minsan, pagod ako, hindi ako makakati ng gawain. Mamamahinga muna ako. So, ganun yung mga reason, no? You might think them necessary to support family, but did not Jesus promise that God will provide it if you put the kingdom first? Sabi doon sa Matthew 6:31-33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added, and all these things shall be given unto you. So, kailangan po, kingdom first. Put the kingdom first. Priority. Kasi tayo nisip natin, family, magtrabaho tayo. Pero ano ba yung promise ng Diyos sa atin? He will provide if you put His kingdom first. Sa pagpupursige natin na mag-provide sa ating pamilya, nakakalimutan na natin that we are the disciple of Christ. No? So there are many good and noble things that can be done in relation to kin and occupation. But as disciple of Christ, we have a higher and more noble calling. Ano ba yung noble calling natin sa 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10? We are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, God's own special people, to proclaim and praise the God of God who called us out of darkness into His marvelous light. So if we can bury the dead without neglecting our service to Jesus, then we must let the dead bury the dead. Ano po? Sa conclusion natin, maraming mga lugar, no? The Lord's Church suffer through neglect attendance, no? Kasi attendance nila is sporadic. Minsan marami, minsan konti, no? Para sa atin, mga kapatid, service rendered is minimal. Madalang, no? Kaya nga, para tuloy-tuloy tayo, ginawa ni Pastor is yung ganito na lang. Apo, virtual. Para patuloy makikinig natin ng salita ng Diyos. Ito po yung ginagawa namin ni Pastor. Para hindi maging minimal yung service natin. Kasi nga, dahil sa pandemic, marami rin po talaga naapektuhan. Pero gagawin natin ang nararapat para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, discipleship is practiced only when convenient.
Nakakalungkot nga, di ba, meron tayong pag-aaral. Ang umaaten yung mga matatanda na, yung mga young hindi, no? So, atin lang sila pag convenient sila. So, discipleship is practiced only when convenient. Excuse. There may be many reasons for this, no? Teaching the gospel without mention of the cost of discipleship. Yung pagtuturo ng discipleship without mentioning nung cost of discipleship. So, disciples who have forgotten there is a price to pay for following Jesus. Yung mga tulad natin na disciples o follower na nakakalimot na there is a price to pay for following Jesus. So, in the age of easy believism, no, yung sa panahon ngayon, po, do not forget the challenge of following Jesus. Tayo po mga kapatid, which is na disciple na tayo. Huwag natin kalimutan yung challenge o yung hamon sa pagsunod sa ating Panginoon Hesus. Let the hasty scribe remind you and me to count the cost of becoming disciples. And let the reluctant disciple remind you and me of the need to pay the price of being a follower of Christ. This is one of the paradox of the Christianity. The salvation that Jesus offered is a free gift, mga kapatid. But it comes at a high cost. Free gift nga, pero mataas yung halaga. Jesus truly paid it all. So no one cannot earn their salvation. But as our Savior and Lord, He requires that we have the servant mentality. Kaya nga sabi po doon sa Lucas 17:10, no? Ganun din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Po, pag nagawa na po natin lahat, yung pinapagawa sa atin, we can say, no, we are aliping walang kabuluhan dahil tumutupad lamang tayo sa ating tungkulin. Which is true. Wala tayo. No? Have you counted the cost? Are you willing to pay the price? Both are required to follow Jesus, mga kapatid. Don't forget, mga kapatid, the challenge of following Jesus. Hallelujah. Lord, we just want to thank you, O God, sa mga oras to, sa itinuro mo. Pinaalala mo sa amin, Panginoon, ang mga cost in following you, the price that we are going to pay. Lord, salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na marami kaming bilang disipulo mo, Lord God, ay may mga hamon para kami makasunod sa inyo. At yung mga hamon na yan, Panginoon, ay amin pong haharapin. Uunahin ka namin, Panginoon Diyos, para kami maging isang tunay mong tagasunod. Para kami maging karapat dapat, Panginoon Diyos, na tawaging disipulo mo, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.